Ngayon, itatry kong kung ano nga ba yung pakiramdam ng isang Lalamove rider at kung magkano ba yung kinikita niya compared sa katulad namin na office-based work. So, actually nakapanood naman ako ng iba't ibang nagaganto. And mas maganda pa rin yung experience natin. Since waiting pa nga tayo sa Grab, so inuna ko muna yung Lalamove. Sabi nila mahina daw kita sa Lalamove. Para sa akin, depende. Siguro kung paano mo siya kukumputin sa pang araw-araw na expenses mo. So ito-try natin siya kung totoo ba, 'di ba? Para sa mga di pa rin or may mga balak din maglalamove. So estimate natin ngayon ngayon kasi is mag-8 na, no? So maaga tayo mag-i-start kasi dapat maaga rin ako. So magta-try ako ng 8 to 5. So sagad na yung 8 to 7 natin na lalamove. So i-try natin siya sa loob ng close to 10 hours kung gaano ba kalakas. So sa mga may balak mag-register ng Lalamove, madali lang siya. Nagawa ko siya within 30 minutes. Natagalan lang ako sa sa license verification. So either malabo kasi yung mga ibang photo o yung mga details, so nire-reject nila. Mga 3 reject ata. So binigay ko na yung pinaka soft copy galing sa LTMS. So take note, pa sa mga Lalamove car, naka-pro ka. So yun, after ka makapag-register, nag-required yun na kailangan meron kang 30 pesos ay 300 pesos na minimum na laman sa wallet, no? So kasi doon kasi kakaltas ni Lalamove yung pag may nag-book sa'yo. Ayun, so maglo-load kayo sa wallet nyo na 300 pesos. Then syempre magdala din kayo ng cash. Ay iba, buo yung pera, kailangan mo panukli ka, diba? So simulan natin to, no? So mag-isa tayo ng 8. So mag-8 na. Then yung order goal natin is kailangan makasampu tayo ngayong araw. So tatry natin gaano kahirap tong 10 na to. Kasi minimum niya is 5 lang tapos 500 lang yung nakalagay na income goal. So yun para sa iba na sa mga mag-a-apply din. Pagkapasa mo nung license mo, then yung likod parang plate number or CR, pwede ka na bumiyahe. Tapos meron kang 12 days 13 days pala kasi 13 days para i-submit yung mga ibang requirements tulad ng NBI clearance, barangay clearance. So habang inaantay mo yon or habang pinapalakad mo is pwede ka pang bumiyahe. So since first biyahe natin, so naghahanap ako ng malapit sa area ko ngayon para hindi rin ganun ka-hassle, no? Saan ba ito? Manila, Quiapo. So malayo din yung Quiapo, no? So nabotas tayo C3 corner, okay? So ito take natin tong order na 196 pesos. Let's go! So short update lang. Mali pa ako na pwesto. So short update lang. Ang hassle nung unang book ko, no? So yung unang tinake kong order kanina, naka-schedule pa siya na 11 AM. So problema ko pa yun ngayon kasi di ko alam kung paano kung i-cancel ko ba or di ko alam paano mag-cancel or i-go ko mamaya, balikan ko na lang siya ng mga 11. So di ko nabasa may ganun pala dito, no? So by schedule. So nag-proceed ako sa pangalawang order. So ito pangalawang order is from Tondo. Medyo hassle din yung papasok, sobrang sikip. So nalaman ko din na meron palang notes na kailangan basahin ko kasi may notes pala doon para sa driver, no? So nahiya naman ako sabihin na first time kong bumiyahe. So di ko pa alam. So mamaya alamin ko yan pagka na-drop off ko itong second order natin or second delivery is alamin ko, kakalkalin ko lang konti. Sa QC naman tayo nun. So 26 minutes yung biyahe natin at 11 kilometers. Hindi ko sure kung magkano yung shipping fee. Basta pinindot ko na lang kanina kasi nababadrip na ako. Then yung mga nakukuha ko kasing order is mga naka-globe number, no? So di ko siya makatawagan. So for example, nung una nga is meron pala siyang schedule. So pumunta agad ako doon, nagmamadali ako, wala pa naman pala. Then yung next naman is yung eto ngayon, nagsabi pala siya doon na wag kang papasok kay Skinita, which is pumasok ako.
Kasi di ko naman nabasa. So, may mga ganun pala. Ang problema ko lang kasi, itong cellphone ko, pagdating sa Lalamove, iba siya, di siya nababasa eh. Nahihirapan siyang basahin yung GPS ko. Nag-chat siya sa akin. Sa highway po kayo daan. Yan. So di ko nabasa yon. Kaya nahirapan ako kanina, tagal ko nakarating sa kanya. Which is okay naman kay ma'am. So 23 minutes, malapit lang naman siguro yun. Kasi 10 kilometers eh. Yeah. So kailangan ko lang i-set na pagdating ng 11, kailangan ko bumalik ng first pick up. So yung nauna kong tinig kanina, kailangan ko siyang pick upin. So hatid ko muna to guys, balikan ko kayo ha. Okay, bye. So na-drop off ko na siya. Yung pangalawang, yung una. So yung pangalawa naka-line up pa rin. So ngayon may bago tayong booking. Or may nag-book sa atin. Bakit pakinggan booking, no? So may bago tayong i-deliver. So from Paltok. So yun din pala guys, pag magbo-book or tatanggap kayo ng book, i-make sure nyo na tatanggapin yung book is malapit sa area kung nasan kayo ngayon. Yun lang yung yun lang yung sa akin. So ngayon kasi nasa trial pa lang tayo, inaalam ko pa lang. Pero yung kasi parang logic lang yun. So huwag ka tatanggap ng order pag malayo sa location mo. Pero syempre hindi rin sayang sa gas. Ayun guys, so tinaw. Ang hirap. Medyo nangangapa pa ako guys. So since cake yung next natin, ilalagay siya sa harap. So wag na siyang matatapon guys, para hindi ako mayari. Nandito tayo sa sa 19 Catanduanes, sa may parang townhouse. Sana all. Ganda ng parking nila, naka-elevate eh. So antay natin yung cake. Alagay na lang po dito. Sige po, sir. Anong cake yan? Ito po ay mixed berries cake. So next natin is ko-confirm na natin. Picture natin siya. Bang! So isa siyang mamahaling cake guys. Next up. So once kinlik nyo na yung photo, hindi pwede sa akin to cellphone holder na to. So pag kinlik nyo yung photo, yan. Boy, don't always kay. So kiklik nyo na po siya. Papunta sa destination po. So guys, update lang. Katapos ko lang yung drop off, no? So may payatas. Paano ko ba explain? So hindi siya madali. Ako na sabi, hindi madali maging Lalamove rider, no? So there are few mistakes, no? Major mistakes na nagawa ko sa araw na to. Dito pala sa unang natin. So first, yung in-schedule natin kanina na 11 pa pala yung pick up. Tapos dito nagbabasa ng notes. Then di natin tinatawagan yung di ko natatawagan yung mga pick up or drop off pag papunta na tayo. Di ko nababasa yung mga notes, yung problema talaga. So update lang, dun kanina sa second drop off natin, yung cake, no? May major problem. Yung tinuro ng map sa atin, tsaka nung Lalamove na guide is sarado yung daan. So parang nag-konyo tayo doon. Ang ginawa ko is naghanap ako ng maliit na daan, ng ibang daan. So unfortunately, napasukan natin is pang motor lang. Ano ba sabi? Napasukan natin is pang motor lang. So ang liit talaga guys. Although sabi, kasya naman yung kotse, pero may dead end siya. So tinawagan ko si drop off, and sabi nga is parang mali ate napasukan ko. So since nandun ako sa gitna nung maliit na iskinita na yon, hindi ko na alam paano gagawin. So ang tagal ko doon, siguro mga 20 to 30 minutes ako nandun. Naiipit ako doon kasi atras ako na atras. Tapos nung lumabas ako, umikot ulit ako. So may isang way pa pala na pwedeng umikot, which is mag-add ka lang siguro ng 5 minutes sa biyahe. So
nagkamali ako doon, hindi ko pinatos nung una. So, naipit ako eh. Then sa sobrang tagal ko doon sa second drop off na yon, ang nangyari is inabot ako ng 11. So, since meron tayo nakaschedule na 11 doon sa may Navotas, so kailangan ko tuloy takbuhin yung Payatas to Navotas ng free. So, ibig sabihin, walang nakabook, walang nano. Kasi, nag-check naman ako ng apps, wala talagang pa Navotas, wala talagang pa, or kahit malapit sa Navotas or South Caloocan, wala akong makuha ang booking. So, lesson learned, i-make sure na wala tayong mapindot na for schedule, no? Then, sa apps pala, meron namang ganun. Hirap. Then, next naging issue naman doon sa second drop-off ko is pagdating kasi no, syempre bago lang tayo. Pagdating doon, tinanong ako, sir, bayad na ba yung delivery fee? Ang sabi ko is, ay di ko po alam sir eh, pero wala pong inabot sa akin yung pick up. So syempre nahiya din siya. Binayaran niya lang ako ng kung magkano yung shipping fee, so 275 yung shipping fee. Then siguro umalis na agad ako kasi nga medyo na-visit na ako, medyo malayo. Kailangan ko takbuhin. Tumawag kasi yung 11 AM kung mapipick up ko raw. Sabi ko, syempre pick upin kayo sir, sabi ko. So nahiya naman ako sabihin na ipapakancel ko, di ba? Kasi first day lang natin. And gusto ko nga matry itong mga ganong error. So sabi ko, sir, sige sir, mga 20 minutes nandyan na ako sir. So nag-commit ako ng 20 minutes. Pag check ko sa maps is 1 hour pala yung babiyahin ko. So nagmadali na ako. So ito ngayon 9 minutes nandun na ako sa Navotas. So may first na nakuha natin book kanina. So habang papunta ako dito, siguro mga 5 minutes pag-alis ko ng Payatas, tumawag sa akin yung pick up ng cake. Sabi sa akin, sir, tumawag si drop off sir, siningil niya pa raw siya ng shipping fee. Ano kasi yun, credit kasi yun. So yun, hindi ko alam na may ganun pala, parang credit, Kaya pala tataka ako kanina, first booking pa lang, insufficient funds na ako. Kaya ako nag-top up ng 500 eh. So may kukupitin ko yan, alam natin. So in short, lugi tayo sa biyahe natin ngayon. May chance, may chance na lugi tayo kasi tumakbo tayo ng 1 hour, parang ilang kilometers din yun. Syempre kakain ng gas yun, wala namang booking, kumbaga wala siyang return eh, kasi kukunin ko lang itong pick up. Then ang pick up ko sa Navotas, ang deliver niya is Valenzuela. So ayun, so far yun yung mga error, Then nakita ko pala meron pala siyang set destination. So nasa exploration pa rin tayo guys, or Payatas papuntang Navotas, 1 hour. Ilang gas, gaano kalayo yun, gaano kalaki yung gas consumption nun. Tapos at the same time wala kang return, so walang babayaran service fee for this pick up. So yun, yun muna yung update ko. Hindi pa ako nagla-lunch, mag-alas 12 na, 11:55, so wala pang lunch. Siguro pagbaba ko nung pa Valenzuela, magla-lunch ako saglit. Then update ko kayo, okay? Okay, so let's G, kaya pa rin. Ayun guys, so as per fuck, pwede naman palang shit. So grabe tong grabe experience to guys. So as per Sir fuck. So as per Sir Ian, siya kasi yung sa Navotas, naka-breakdown, naka-lunch break, which is tama naman, alas 12 na. Lunch break talaga nung pipick up. Perishable goods kasi yun. So babalik muna ako sa bahay, uwi muna ako, then magla-lunch lang ako. And magmumuni ako, kailangan ko magmuni guys. Medyo madugo tong araw na to. Magmumuni ako, tapos papatanggal ko yung mga gamit sa likod kasi perishable yung dadaling ko. So ibig sabihin ng perishable, nabubulok siya. Feeling ko karne yun. So uwi muna ako sa amin, magla-lunch lang ako, and papatanggal ko yung mga gamit sa likod. Ang may iwan lang doon is yung cover lang siguro.
sakto half day. Alamin ko lang yung ano. Magko-compute lang din ako. Tsaka paplanuhin ko yung biyahe. Yan. So expect ayusin natin yung half day natin. So medyo disaster yung umaga natin. And para sa katulad ko nag-experience, nag-explore. Yan. Kailangan natin maranasan itong mga ganitong bagay, no? So guys, sa part 2 na tayo, no? Naupo pa ako. So konting update lang. So after mag-lunch, kinalkal ko yung mga dapat kalkalin sa apps. So nag-set na ako ng destination, no? So sa ngayon, nag-limit lang ako ng pick up point sa within Manila lang. Hanggang QC, yan, Malabon, actually parang Kamanaba. Tapos yung destination naman is depende kung saan ako mapunta. Papunta na tayo dun sa order ni Sir Ian. So medyo aayusin natin ngayon konti. Mag-strict pa ako sa tanggap ng book. Tapos magiging mindful tayo sa gagawin natin for the next 5 to 6 hours. So time check 12:52, mag-alauna na. And temperature check, mainit. So angat ka na to. So technically wala tayong kinita ng umaga. So I hope this afternoon will be much better. So let's go, let's move. Let's go. So 4 kilometers mula dito sa pick up point. Estimated time 13 minutes. And ang bayad niya is 197, which is may bawas pa sila move. So may bawas sa 40. So 150 something lang yung makakuha natin out of it. But yep, just a good start. 130. Yeah, let's go. So ngayon magpuputpuran tayo ng gas. So yung 500 kanina, for 100 liters, kung nasa 20 kilometers per liter to, siguro 1 litro lang yung nabawas kanina. Pero I doubt na 1 litro lang yan sa layo ng binyahe ko kanina. So alright, medyo so na-close na natin yung pangatlong booking natin for today. And first natin ngayong afternoon session. So ngayon papunta na tayo sa second pick up point natin. So di ko lang tayo, labas na tayo dito. Okay. So yung na-drop offan natin is member ng Eagles, no? So ka-member ko siya. Ay kasama namin siya sa grupo. And siya ako na pa nagbigay sa atin na tip. Or di ko na sure kung siya ba. So sabi niya nga, siya mismo di niya alam, di niya makita kung saan ako banda. Kasi sabi ko sa kanya, yung GPS ko nga naglolo ko. So nakalagay 2 minutes away pa, pero dito na ako sa location. Kagas-kasan na ako na ito. So ngayon, so far gumagana naman yung setup natin. Gumagana naman yung setup natin. And ito na nga, pag drop off natin, nakakuha agad tayo ng book papuntang Pasay. So yeah, let's G lang ng let's G. And tuloy-tuloy natin to guys. Power. Alright, so nasa MOA tayo. And kakatapos ko lang noong pang-4 na booking. So ngayon nag-aantay na lang ako ng papasok, no? Kasi ang target ko sana Pasay to Manila. So since wala pa, mukhang tatambay muna tayo dito na mga ilang minuto. Pero maya alis na tayo. Pasay to Pasig. Meron kasi ito Pasay to Pasig. Ang problema is siya, abono. Ayoko muna mag-try na may abono ngayon. Kasi tatry pa lang tayo eh. Hello po. Alala mo po ma'am, papunta na po. Paantay na lang po ma'am, mga 13 minutes po. 13.
Sige po. Call na lang po ako mo pag nandiyan na po ako, ma'am. Sige po. So, papunta tayo sa next stop natin or next pickup natin, which is 21 kilometers away. Pinatos ko na siya kasi siya lang yung pinakamalapit, and estimate ko medyo okay naman yung price. So, ginagawa mo. Ba't kasi babae pala driver eh. So yun, so panlima, let's go. So ayan guys, may tumawag sa akin and thank you. So may tumawag sa akin guys, and yun nga, kailangan kong putulin yung lalamove natin today. So nakalimang order tayo, and hindi ko pa mabigay total total kung or yung pinaka summary kung kumita tayo or hindi. Pero ito yung amount nung nabook natin. So 5 bookies tayo, 5 complete jobs. So 276, 270, so 500 something, 500, then 156, 500, so 700, and 700 plus, so 900, and 900, so 11, so 11 to 12. So yun yung estimated na total na nakuha natin or na-collect natin today. So mamaya di ko pa maliles pag uwi ko pa. Ayan, so regardless kung napansin nyo nga, tulad na sabi ko kanina is marami tayong errors. So nitong afternoon nagkaroon ulit ako ng mga errors kasi hindi ko talaga maintindihan yung software or yung apps ni Lalamove, kasi binibigay niya kahit malayo yung booking. For example, nasa Pasay. For example, kanina nasa Pasay ako. Ang binibigay niyang booking sa akin is papuntang Paranaque. Pero yung pick up point ko is Makati. So parang papunta pa lang sa pick up point, bumayahin ako ng around 20 minutes na yun 20 minutes yan. So parang sa tulad ko, nalito lang kasi ako. Pero kung magagawa siguro nila Lalamove na, for example, nearest, kumbaga parang mas, kung ano yung mas malapit sa Lalamove rider or driver, no? Kung magsosort siya kung ano yung pinakamalapit sa location ng driver. Kasi nangyari, ang binabato sa amin na pick up point is kung ano yung available sa lahat. Ano ba, kung within Metro Manila yung sinet mong location na pick up point is ano siya, lahat ng nagbubuk sa Metro Manila ibibigay niya. So pati yung nagbubuk sa Taguig, nagbubuk sa for example kung ano man yung mga city, no, na Mandaluyong, ayan, yun yung mga nakita ko kaninang mga nakabook. So may pabalik na ako ng Manila ngayon, then naghahanap ako ng kasabay sana na papuntang Manila. So naghanap ako ng papuntang Manila. Ang nakikita ko lang is from Pasay. So which is nasa Paranaque ako, then pupunta pa akong Pasay, tatakbuhin ko pa nasa around 38 minutes. So nirequest ko na lang dun sa nagbook na, ma'am, kung pwede po pa-cancel na lang kasi baka di ako umabot. Kasi at the same time mag-close na rin daw sila. So buti na cancel ni ma'am. Hindi ko lang alam kung kaltas ba sa ratings natin yun or affected by ratings natin sa mga ganun. Pero yun, yun sana yung pinaka pang-anim kong booking, pang-anim and last booking for today. And yun na nga, hindi ko nga siya na complete. So naka-total tayo ng 5 bookings today. So estimate ko 1,100 yung 1,100 to 1,200 yung kinita natin sa 5 biyahe na yun. So medyo hindi ko alam kung kung mataas or mababa yun sa mga naglalalamove, no? Sa akin kasi may iles ko na dun yung iles ko pa yung 500 kasi 500 yung ginas-up ko kanina. Tapos marami pa akong mga ide-deduct, which is mamaya magsasend ako na, or mamaya may ipapakita ko sa screen kung ano yung pinaka total, kung makikita nyo rin kung kasi marami talaga akong mali na ginawa
isa na dun yung mga natitake kong order or natitake kong booking is yung malayo. Then nakapag-take ako ng COD, which is may additional. Then yun nga lang ang naging problem, malayo yung pick up point niya. Tapos malayo, ano ba to? Malayo yung pick up point niya, at the same time COD nga siya. So tinake ko pa rin kasi hindi ko napansin meron parang mga ganun na sistema doon na kapag ka may icon na cart is COD siya, no? So nagabuan ako ng 1.4. So syempre kinabahan ako kung mababayaran ba kasi karton lang yung dala ko, balikbayan box. So good thing naman, legit naman yung book and nabayaran naman. So nabayaran naman yung yung inabono ko, tapos nagbigay pa ng tip yung drop off. So yun, kaya umabot siya ng 1 plus. So may tip pa, di pa kasama yung tip doon. Yan. So ayun, so 1.2 expect ko mga around 1.2 yung tapos less 500 sa gas. So siguro mga nasa 600. Then oops. So di natin nakapagtodo ngayon kasi nga yun nga, kailangan ko magpahinga kasi bukas is babiyahe kami Masbate. Pero hindi ako mag-drive. So kailangan ko lang umuwi ng umaga kasi may mga orders kasi ako. So may iba akong side hustle na sinasabay. Kaya kailangan kong mag-stop over muna dito sa office namin. And i-check ko yung mga dapat i-check bago ako mawawala ng 1 week. As halos 1 week, 1 week talaga mawawala. So ayun. So itong daan. After nito, i-flash ko yung screen ng total, no? So pero estimate ko around nasa 600 or 700 yung net na total na nakuha natin today. So ayun lang. Ito, abangan yung screen, okay?